So good morning students. I'm Sir Lorenzo Inofre at ang pag-aaralan natin ngayon is about the auxiliary views. So ano ba meron dito sa auxiliary views na ito? So dito sa auxiliary views, it is necessary to make an extra or helping view in which will be perpendicularly projected from the inclined surface. So kalimitan meron tayong mga object lalong-lalo na sa front view na naka-incline. So, dito sa naka-incline na to, kailangan din natin siyang i-project nakadiretso dun uh, sa part na yon, dun sa part ng naka-incline. So, this view, dun sa naka-incline na yon, is called auxiliary view and can be classified as an orthographic view. So, ano nga ba yung orthographic view? Orthographic view, it is a three-dimensional drawing na meron siyang top view, front view, at saka side view. Yan po. So, pag pinoject na natin yung naka-inclined surface na yon, idadagdag na natin si auxiliary view. So, in drawing auxiliary view, drawing is always projected from the regular view on which the inclined surface appear as a line. So, kalimitan kapag tinadrawing natin or makita natin yung inclined surface na yon, makita natin siya as a line or linya lang siya. So, kailangan natin siyang i-project perpendicularly or diretso doon sa naka-inclined surface na iyon. So, from the example dito sa left side, so may kita natin yung top view, front view, tsaka yung side view. So, dito sa front view, may kita tayong inclined surface or naka-diagonal line. So, makikita natin siya as a line. So, ano ba yung itsura nitong inclined surface na ito? So, makikita natin sa top view, front view, at saka side view, pero makikita na natin yung auxiliary view. Ano ba yung itsura nung naka-incline na yon? So, dun sa naka-incline na yon ay naka-ellipse. So, example po natin. So, bakit siya ellipse or oblong? So, dahil sa top view, pabilog, side view, pabilog din, pero sa front view ay tagilid, side, or diagonal. So, kapag project na natin siya, so, yan na po yung auxiliary view. Kasama na po siya sa orthographic drawing. Yan po. So, it is a note that when drawing auxiliaries, the usual practice is to show only the inclined surface lang. So, bakit yung inclined surface lang? So, it is seldom kasi na pinapakita yung full projection. Ano po ba yung full projection na tinatawag sa Inofre? Yung meron tayong tinatawag na partial auxiliary view at saka complete auxiliary view. Yung partial auxiliary view, pinapakita lang dito yung naka-inclined surface, yung diagonal line lang. Habang sa complete auxiliary view, so pinapakita dito kung ano ba yung nakikita doon sa naka-inclined surface na yon. The whole view can be seen in a viewing inclined surface. So, for example, this one, the partial auxiliary view is yung naka-inclined lang. Ano ba yung itsura ng naka-inclined surface na yun? Which is the preferred method. So, meron naman tayong tinatawag na complete auxiliary view, which is not preferred because pinapakita na dito yung the front view. Part ng front view, kalimitan sa may top view din. Dito sa auxiliary view, again, pinapakita lang dito yung inclined surface. So, there are 6 types ng auxiliary views. So, meron tayong right auxiliary view, left auxiliary view, front auxiliary view, rear auxiliary view, right auxiliary elevation, at left auxiliary elevation. So, ano-ano ba itong mga auxiliary views na ito? So, meron tayong left auxiliary view at saka right auxiliary view. Dito sa left auxiliary view at saka right auxiliary view, sila ay makikita sa front view kapag may inclined surface sa may front view. Ang left auxiliary elevation at saka right auxiliary elevation ay makikita naman sa top view kung saan may naka-incline din. Habang sa front auxiliary elevation at saka rear auxiliary elevation ay makikita naman siya sa right side view. So,
That's all sa auxiliary views. Kung medyo may hindi tayo naintindihan, pwede nating balik-balikan ang video na ito. Kung saang part tayo medyo nagugulahan. So again, I'm Lorenzo Inofre. That's all for auxiliary views. Thank you and God bless.